Mga sanggay, may mga nananawagan na po na palagan na daw po ng Pilipinas ang China. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na narito ngayon. Magandang oras po sa inyo. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe muna po. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na mga sangkay. Pag-usapan mo natin. Pangaharas daw po ng China sa West Philippine Sea, dapat na daw pong palagan ng Pilipinas. Ayon po sa dating Department of National Defense Secretary. Uunti-untiin hanggang sa sakupin. Yan ang basa ng isang dating kalihim ng Department of Defense sa ginagawang pambabraso ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, dapat na raw pumalag ang Pilipinas. Dapat pong pumalag na ang Pilipinas. Ngayon, mga sanghe, hindi pa po tayo tapos, pero kayo mismong tatanungin ko, tingin nyo ba? Dapat na rin pong gumanti ang Pilipinas laban po sa China? Sa ginagawa nila? Kasi ayon po sa dating sekretary ng Defense, inuunti-unti daw po tayo ng China. Di ba? Nag-umpisa po sa water cannon, mga pagbabanta-banta, water cannon, tapos naglalagay po sila ng floating barrier sa karagatan po natin. Ngayon, hindi na ganun. Talagang malala na po yung kanilang ginagawa. Binabraso na po ang Pilipinas. At tayo nga po sa report, sabi po ni BBM, mangyayari lamang po ang pagpalag natin sa Pilipinas kung mayroon pong isang Pilipino na pinatumba po ng China. Kapag may isang Pinoy na pinatumba nitong mga Chinese, digmaan ang abutin nito dahil po sa Treaty ng Pilipinas, Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. Kaya dito po tayo medyo kabado mga sangkay kung mangyayari ito. Dahil ibig sabihin lamang po nito, malaking gulo ang mangyayari. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Tingin ko, it is time, no more Mr. Good Guy. Tit for tat. Yeah. Iyon ang dapat ng ginagawa natin. Ito ang matapang na pahayag ni dating Defense Secretary Orly Mercado sa panibago at mas marahas na pambubuli ng China sa mga sundalong Pilipino na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng News 5, madaling araw nitong Lunes nang harangin ng ilang China Coast Guard vessel ang mga rubber boat ng Philippine Navy na papunta dapat sa BRP Sierra Madre. Yan po mga sangay, napag-usapan na rin po natin yan kung paano po ginawa nitong China. Itong pinakabago, medyo malala na po ito kasi talagang mayroon na pong mga sumasampa na po sa sasakyan ng Pilipino eh. At take note mga sangkay, militar po yan ng Pilipinas. Na kinakanti nila ngayon, hindi po yan basta Coast Guard lamang. Hinabol sila, binangga, at binutas pa ang ibang rubber boat para diba? Hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon nang sapilitang sumampa sa isa sa mga rubber boat ang China Coast Guard. Saka sinubukang kumpiskahin ang mga bitbit na armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG na sakay ng rubber boat. Nauwi ito sa agawan ng mga baril, kaya nasugatan ng iba at naputulan pa ng daliri ang isa sa mga sundalo. Ayon kay Mercado, gray zone tactic ang ginagawa ng China. Isa yung uri ng pag-atake pero di pa maituturing na open warfare o pakikipaggera. Ito, pakinggan po natin mga sangkay kasi eksperto po ito pagdating po sa national security. Kung papaano daw po tayo inuunti-unti ngayon nitong mga Chinese or ng China, paano po tayo ma-invade? Lalong-lalo na po itong teritoryo po natin na sakop po ng exclusive economic zone.
Kung hindi raw tayo papalag, uulit-ulitin lang nila ito hanggang makubkob ang South China Sea. Exactly, mga sangkay. Sa tingin ko, kailangan na rin po talaga pumalag Mag-water cannon na rin po ang Pilipinas. Kasi ang nakikita ko dito, kung gusto talaga makipagdigmaan ng China, dapat mga sangkay noon pa. Lalong-lalo na po nung pinalagan po sila ng Japan. 'Di ba, winater cannon po sila ng Japan, pero ang ginawa na lamang po nila, umalis sila kasi wala na silang magawa. Wina-water cannon sila Siguro dapat yun din po ang gawin ng mga kasundaluhan po natin na nagbabantay dyan, water cannon na rin po. Kasi ang pinangangambahan ng iba, mga sangkay, na baka lumalang tensyon, inuulit-ulit lamang po ng mga to Ulit-ulitin at ulit-ulitin lamang po yan. Hanggang sa masasakop na raw po ang buong West Philippine Sea. Yung gray zone tactics na yan, talagang push ka ng push, pero you want to win the war without firing a shot. Okay. Mungkahi pa ni Mercado, dapat loko din tong China gawin din ng Pilipinas kung ano ang ginagawa sa atin ng China. Bakit hindi kung binabanatan tayo ng what you call this, ng water cannons, bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Oo nga, diba? Alam nyo mga sangkay, yung India, yun din po ang nangyayari. Mayroon po silang border sa kalupaan na pinag-aagawan din po. Ngayon itong India, pumalag sa China. Nag-cause ba ng gera? Hindi naman. Kasi kahit sabihin pa po natin na maliit lamang po tayo ng bansa, hindi naman po tayo malakas. Pero ang pinag-uusapan po kasi dito, gera. Kumbaga, kung papalag ang China sa atin, kung gusto po nila tayong gerahin, iisipin na lang nila sino yung mga kakampi ng Pilipinas. India, Japan. Dito pa lang sa Asia yan India, Japan, South Korea, Vietnam. Malaking gulo ang mangyayari, mga sangkay, sa China. Tapos ipambomba natin yung tubig ng Pasig River. Ayun! Maganda to, mga sanggay. Galing daw po sa Pasig River yung ipambubombang tubig sa mga Chinese na to. Magkaroon sila ng katutak na infeksyon. Okay yun Tingin naman ng International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China. Mismo. Pwede na raw itong gawing basehan para paganahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Actually, yun, mga sangkay, malala na po yun kapag halimbawa magkaroon po na ng, kumbaga, pipindutin na po yung buzzer ni BBM para po mangyari ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Malala po yun, mga sangkay. Baka humantong talaga tayo. Mapilitan po ang China makipagdigma. So, ngayon, mga sangkay, ang kailangan siguro gawin natin, i-water cannon din po ng Pilipinas para madala naman po. Pero ang tanong kasi dito, kaya ba natin makipagsabayan dyan sa dagat na yan? Kasi ang Japan, kaya po umatras ang China kasi alam ng China na malakas ang Japan pagdating po sa karagatan. At Amerika. Any arm attack that could trigger the Mutual Defense Treaty is not limited to kinetic action, meaning the use of force. It could be any actions that could cause damages to properties, injuries, and death to uniformed service personnel. Sabi naman ng security analyst na si Chester Cabalza, kung nagawang sumampa ng mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayong baka gawin din nila mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayong baka gawin din nila yan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kapag nangyari yan, ibig sabihin kailangan na natin i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kahit walang armed attack, that is a direct occupation, a direct invasion. Wala pang pahayag ang palasyo sa nangyari. Pero ang ibang bansa, nagpahayag na ng pagkabahala sa ginawa ng China. Okay, so, ayun mga sangkay, sa tingin nyo ba, kailangan na po natin talaga gumamit ng lakas? Kasi sa ngayon mga sangkay, nakikita ko, nagpapaawa po tayo sa international para tayo mga bata, inano ako ng China. Sumbong ko kayo dito kay
kay Tatay US. Sumbong ko kayo sa West. Di ba natin kayang tumayo ng sariling atin muna? At saka tayo manghingi ng tulong sa ibang bansa kung talagang di na kaya. Kung binobomba tayo ng tubig, bombahin rin po natin ng water cannon. Di ba? So ano ba ang sa tingin nyo mga sangkay? Pabor ba kayo na gumanti na po ang Pilipinas laban sa China? I-comment nyo po sa baba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng iba't ibang mga vlog natin sa buhay, mga sangkay. Marami kayong mga panood dito na nakakatuwa, no? Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.